Magandang gabi sa inyo mga kababayan. Welcome back to Hashtag #WalkWithLan, ang channel na hindi natatakot magsabi ng katotohanan kahit gaano pa kasakit. Ngayon, pag-uusapan natin ang viral moment na ito. Mike Defensor at Chavit Singson, iyak na naman. One time, big time, wa-epek, hindi pinansin. Pero teka, bago tayo maniwala sa mga bashers at trolls, tanungin muna natin, sino ba talaga ang umiiyak? Ang mga naghahabol ng hustisya o ang sistema na laging may dahilan para iwasan ang katotohanan? Today, ilang mga minuto na deep dive, facts, history, analysis, walang filter, walang kinikilingan. Para sa mga kabataan na pagod na sa fake news at sa mga OFWs na gusto pa ring makialam sa politika ng bayan, kahit milyon-milyon ang layo, buckle up. Una, let's set the record straight. Noong January 2026, sunod-sunod ang impeachment complaints laban kay President Bongbong Marcos. Una, yung kay Attorney Andre De Jesus, sinasabi ng ilan na scam para i-block ang iba. Pangalawa, yung Makabayan Black, refiled successfully. Tapos, ang pangatlo, grupo ni na Mike Defensor at Chavit Singson. Sinubukan nilang i-file noong January 2026. Pero ayaw tanggapin ng Office of the Secretary General dahil wala si Cheloy Garafil. Nasa ibang bansa raw. Violation ba ito ng rules? According to Defensor, oo, walang discretion ang OSG na i-reject o i-delay ang filing base sa 1987 Constitution at House Rules. Kung ang impeachment ay people's weapon laban sa presidente, bakit parang may VIP pass lang ang ilang grupo? Mike Defensor, dating spokesperson yan ni PGMA, dating congressman, party list leader ng Anak Kalusugan, hindi siya baguhan sa politika. Kritik siya ng mga abuso, lalo na sa drug war at human rights. Chavit Singson, dating governor ng Ilocos Sur, kilala sa anti-drug stance niya noon pa. May kontrobersiya rin siya sa nakaraan, pero sa issue na ito, aligned sila sa kampo ni VP Sara Duterte. Laban sa umano'y pagtatago sa ICC arrest warrants at betrayal of public trust. Pareho silang allies na mga nagdidepensa sa legacy ni FPRRD. Hindi sila perpekto, pero sa kontekstong ito, sila ang naglalakas loob na mag-file kahit alam na mahirap. Respect for that courage. Sa mundo ng politika, maraming one time, big time lang para sa clout. Pero sina Mike at Chavit, they are in it for the long haul, kahit hindi pinansin ng sistema. Nag-press conference sila after the refusal. Defensor read a statement, clear violation, usurp the constitutional authority. Hindi nila iniwan ang complaint kasi ayaw daw maging parte ng moro-moro. Compared sa ibang nag-refile, sila nag-decide, why burden ourselves? Smart move or sore losers? You decide. But fact is, walang single congressman na nag-i-endorse sa kanila publicly. Kaya siguro mas mahirap. Pero ang punto, hindi sila tumahimik. Nagplano pa raw ng Supreme Court petition. Sa impeachment process, kailangan munang mag-verify at ma-file properly. Pero kung black agad, paano pa makakarating sa House plenary? Ngayon ang tanong, bakit parang laging may excuse ang administrasyon? Absence si SecGen, perfect timing. Ito ba ay proteksyon ng status quo o talagang procedural? Pero kung constitutional right ang mag-file ng impeachment, bakit parang may red tape para sa critics? One time, big time, wa-epek. Sila pa ang wa-epek. O yung sistema na laging may paraan para iwasan ang sagupaan. Sa totoo lang, mas malakas ang epek ng katotohanan kaysa sa drama. Para sa mga kabataan, don't just mean, research. Basahin ang Constitution, Article 11. Kahit hindi perpekto si Mike Defensor at Chavit Singson, ang laban nila ay para sa accountability. Kung may betrayal of public trust, lalo na sa ICC issue,
abuse of authority, dapat imbestigahan. Para sa mga OFWs habang nagtatrabaho kayo abroad para sa pamilya, may mga nasa gobyerno na lalong nagpapahirap sa bayan. Suportahan ang mga katulad nila na lumalaban. Comment down below Team katotohanan ba kayo o team move on na lang? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kababayan, huwag tayo magmadali sa pagtatapos. May karagdagang updates pa tayo mula sa mga araw pagkatapos ng January 2026. Kasi ang laban ni Mike Defensor at Chavit Singson hindi pa tapos. Hindi sila basta sumuko sa hindi pinansin na drama. Tingnan natin ang facts at bakit lalong lumalakas ang kanilang posisyon. Una, after the refusal, nag-press conference sila at sinabi ni Mike, violation ito ng Constitution at House Rules. Walang diskresyon si Secretary General Garafil na i-block o i-delay. At tama siya, base sa Article 11 ng 1987 Constitution. Ang impeachment ay people's power laban sa high officials. Hindi dapat may VIP treatment o excuses tulad ng nasa Taiwan si boss para sa award. Ano yan? Diplomatic vacation habang tinatakpan ang katotohanan? Habang Makabayan Black ay nag-refile noong January 26 at tinanggap na ni Garapil personally, ang grupo ni Mike at Chavit hindi na sila bumalik para mag-refile. Bakit? Kasi ayaw nilang maging parte ng moro-moro o scripted process. Sabi ni Defensor, we already tendered it constitutionally. The ball is in their court. Smart move. Hindi sila naghahabol ng clout. Naghahabol sila ng hustisya. Unlike yung iba na parang nagre-release para sa camera. Ngayon, mas malalim pa. Si Chavit Singson mismo handa raw tumistigo personally tungkol sa ghost projects at substandard flood control projects. Sa press statements niya, sinabi niya na maraming anomalya sa mga proyektong ito, mga milyong-milyong piso na nawawala, substandard materials at posibleng link sa mataas na opisyal. Isang veteranong politiko na dating gobernador, handang maging witness para ipakita ang korupsyon. Hindi ba ito ang definition ng tapang? Para sa mga kabataan, ito ang tunay na public service. Hindi yung photo ops, kundi handang magsalita kahit may personal risk. At may potential witness pa, si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, willing daw mag-testify kahit via Zoom. Sabi ni Mike Defensor sa interview, kung papayagan, tatayo siya bilang state witness. Bakit importante ito? Kasi si Ko ay may insider knowledge sa mga projects na involved sa betrayal of public trust charges. Hindi basta chismis, may substance. Bakit parang laging may procedural block sa mga critics ng administrasyon? Una, yung De Jesus complaint na tinawag nilang scam para isabotage ang genuine ones. Pangalawa, ang timing ng absence ni Garapil perfect para i-delay ang mga hindi aligned. Para sa mga OFWs na nanonood, habang kayo nagtatrabaho abroad para sa bayan, may mga nasa poder na gumagamit ng technicalities para protektahan ang sarili. Dapat tayo ang maging boses nila. Yung viral, iyak na naman, meme. Sino ba talaga ang umiiyak? Ang mga naghahabol ng katotohanan na binabara o ang sistema na natatakot sa totoong investigasyon? Sa totoo lang, mas malakas ang effect ng persistence nila kaysa sa isang failed filing. Nagplano pa raw sila ng Supreme Court petition kung patuloy ang block. Yan ang intellectual approach, hindi basta drama. Mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit dapat nating suportahan sina Mike Defensor at Chavit Singson. Hindi sila perpekto, wala naman di ba? Pero sila ang may lakas ng loob na lumaban kahit outnumbered. Sa panahon ng misinformation, sila ang nagdadala ng facts tungkol sa corruption, abuse at betrayal.
Para sa mga kabataan, huwag kayong maniwala sa trolls. Research kayo, tanungin ang history nila. Para sa mga OFWs, ang laban na ito ay para rin sa future ng mga anak nyo dito sa Pilipinas. Kung naniniwala kayo na kailangan ng accountability, comment down below. Laban pa at share this video kasi ang katotohanan kapag pinagsamahan natin, hindi na mapipigilan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mabuhay po ang Pilipinas.